ang namatay. Tungod niining malikod ug Dios nung nahuna-huna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulungan. Si Judas nag-andam sa usa ka halad aron malikuwas ang nangamatay sa ilang mga sala. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Salmo Responsorio ang atong tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ang akong kalagyo kanimo o Ginoo akong Diyos. O Dios, ikaw ang akong Dios nga akong gipangita. Kanimo ako nangandoy, sama sa yuta nga giuhaw. Walay tubig o walay kinabuhi. Tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa imong nagasulkom ako kanimo diha sa sanktuaryo. Aron pagtan-aw sa imong gahom o sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga labil na himaya kanimo, tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Sa imo niini, daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ikaw uban ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete. Mabusog ako ug sa masadya nga mga labi, nagdalig kanimo ang akong papa. Tubag. Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Karon atong paminawon ang ikaduhang pagbasa. Ang ikaduhang pagbasa, tinudlo sa sinulat ni San Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51 to 58. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay, apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama sa kalit sa usa ka bilog. May tabo kini itiyog sa katapusang trumpeta. Kay itiyog niini ang mga patay banhawon aron dili kayo namatay o kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsunog sa pagkadili na madunot o kining lawas nga mamatay kinahanglan magsunog sa pagkadili mamatay. Busa kung kining lawas masunugan na sa pagkadili madunot o kung kining lawas nga mamatay masunugan na sa pagkadili mamatay. Matuman nga ang kasulatan na naingon, gilaglag sa ngayon ang kamatayon diyan sa higpit ng kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kadaugan. O kamatayon, hain na ang imong kalala. Ang kalala sa kamatayon, nagikan sa sala, o kaggahom sa sala, nagikan sa balaod. Apan, salamat sa Diyos na nagatag sa natong kadaugan, pinagi sa Panginoong Kristo. Busa, mga mahal kong kaigsuunan, tindog ka mo nga malikon, o dili matarong. Pagkugi ka mo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kaya nasayod ka mo nga ang inyong pag-alagad dili kayo makawang. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O karon manindog kitang tanan mga igsoon aron atong awiton ang gospel acclamation nga ang mga pulong mo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, nagligon ka sa mong pagtuo, o galaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang pagbasa sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Juan. O mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios o salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko ta kamong sultihan niini. Ug kung atuan na ako dito, ug makaandam na dapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Naibalo kamo sa dalan paingon sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.
walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sugad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Mao kini ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ug karon mga igsoon, akong ihangyo ang tanan nga maglingkod kita ug aron atong paminawon ang mga mupaambit sa pulong sa Dios. So, may gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. So, among pasubok nga pag-anhi sa kamatayon sa atong igsuon nga si Sister Angelina ug sa mga kagtungon. Sir, may gabi condolence. So, ang among mapamit mga igsuon nga ang kamatayon sa tao dili mao ang katapusan, kundi mao kini ang bagong mao kini ang sinugdanan sa bagong nga kinabuhi. Kay kitang mga Kristiyanos nagtuo man kita og kabanhawan ya sa atong nalugog kagili ang mga pagbasa na nagsaad yun ang atong Ginoong Kristo. Nag-alam sa kalawang alam kanato kasunod nato mga kinabuhi. Muna nga dili gyud nato malikayan ang kamatayon. Kay kita man tanan moagi niini. So ako lang mapambit kaninyo may kining pagtulunan sa simbahan nga Katoliko kining purgatorio. Kay kini mo pulong nga purgatorio nga igsoon. Kinahanglan usab kini nato nga masabtan. Kay na mugna kini pulong ang purgatorio mga igsoon tungod kini sa nakugugma ug kaluoy sa Dios. Kay kung atong basahon ang Roma 5:12 nag-ingon man diha na ang tanang tawo makasasala. So kung sabto nato mga igsoon nga wala ning purgatorio kay ang atong mga ubang igsoon dili man sila tuo og purgatorio. Ang ilaha langit naman o impierno. Sa ilaha po ng panudlok kay ilaha man po na. Pero kitang mga Katoliko nagtuo kita nga doon nagay purgatorio. Kay tungod ka na sa nakugugma o kaluoy sa Ginoo. Kay kung basahon nato mga igsoon ang 1 Corinto kapitulo 3:13-15 nga si San Pablo nag-mention diha dunay pulong nga gisgutan ni San Pablo nga nakalatas sa kalayo. So dunay gi-mention diha nga kalayo. Kung sakto nato mga igsoon nga kining kalayo nga gisgutan ni San Pablo dinhi sa 1 Corinto 3:13-15. Kung kalayo kini nga ana dito sa impierno, so dili ni siya makalatas kini mga kalag nga naa sa impierno, kalayo nga naa sa kalayo sa impierno, dili siya makalatas. Kay ang impierno silot man nga walay katapusan. So dili siya kalayo sa impierno. So kung sakto na usab nato mga igsoon nga kalayo kini nga dito sa langit, so dili sa kini langit tungod kay ang langit di man siya kalayo. Kahayag man, eternal life. So, kung dili ni impierno, ya dili po ni langit, so unsa man ni nga klase nga kalayo? Kalayo ba ni nga nasa kanila? Kalayo ba ni nga nasa pusporo? O sa lighter? Dili. O ni ipasabot sa simbahan nga kalayo nga ana dito sa purgatorio. Nya, kung basahon ko na to, ang sulat ni San Marcos 9:49, nga mabasa ginato niya mga igsoon nga ang tanang tao pution pinagis kalayo. So muna na po'y kalayo nga gisgutan si San Marcos. Kagalina si San Pablo nagisgot nga nakalatas sa kalayo. Karon diya sa Marcos 9:49 doon na gisgutan si San Marcos nga ang tanang tao pution pinagis kalayo. So kung sakto na po nato mga igsoon nga kining kalayo nga gisgutan, kalayo kini nga nasa impierno. So dili yun ni kalayo, dili ni siya makaputi, kining kalayo sa impierno, dili siya makaputi. Kaya ang impierno, silot man mo ulit katapusan. Kanya kung kalayo puti nga nasa langit, di yapon siya, kaya tungkol kaya ang langit, di man sa kalayo. Kahayag man ang langit, eternal life. So mo na ipasabot sa simbahan nga purgatorio. Tungkol kinis, kay kung wala'y purgatorio may maigsoon, kaya pinadayag 21-27, isang gamay lang bansa sila, di ta makasakas langit. So daghan gyud ang impierno sa ato. Kay
Isang gamay lang nga mansa sa sala nga motakot sa kalag sa takna sa kamatayon sa usa ka tawo, di man makasakas langit. Muna nga dako kayo importansya mga igsoon ang atong gihimo nga pag-ampo alang sa atong igsoon si Sister Angelina. Kay wala man ta masayod kung unsa yang nabuhat ka sala. Dapat sa mga bukat nga sala kay kung mortal sin dili naman na makasakas langit. Kay mo na itulo sa simbahan. Pero kung binyal sin lang ang iyang na dala nga sala tatakna sa iyang kamatayon siyang kalag, makasaka ka sa langit pero iagi pa sa purgatorio din dito sa iluan kaya sa musaka kay dili man yung mga kalag nga nasa purgatorio mga igsoon luwas na sila pero wala pa sila mahimpit. So muna nga kinanglan sa sila nga i-purgatorio hiluan sila kaya sila musaka dito sa langit hiluan sila sa ilang mga gagmay sala na ilang nadala sa takna sa kamatayon. So muna ikipasabot diya sa purgatorio mga igsoon. Muna nga, dako po kahimuan nga magrosaryo kita, dako po katabang. Kaya kung, di ba, kung magrosaryo ta, mayroon mo ka, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of your divine mercy. So, kung magrosaryo rin ta mga igsoon, ginaampo nato ang mga igsoon nato na nag-antos dito sa purgatorio. Labi na ito, wala na naghandong kanila. So makatabang ka sa itong mga kaigsunan nga sa naman mga igsoon na nasa pagtuo, na dili sila matuo purgatorio, pero kabahin yapon sila nga maapilya sa purgatorio kung doon na sila iambil na may mansa sa sala. Muna nga, dako kayo kahimuan ang atong mga pagampo alang kanila. Muna nga, ang atong buhaton mga igsoon alang sa kalag sa atong igsoon nga namatay, magpamisa ta. Kaya ang pagpamisa ng mga igsoon, Mass is the highest form of prayer. So, bitaw, ang parit, mingon siya nga, muampo man ang mga parit, paghandong sa mga nangamatay. So, ginaampo sa atong mga kaparian, ang mga kalag sa atong mga kaigsunan nga tuwa dito, nag-antos sa purgatorio, diin doon na sila gihambin ng mga gagmay mansa sa sala. So, muna ang gamay nako nga mapaambit mga igsuon. So, kining pulo nga purgatorio mga igsoon, dili nato ni mabasa kung ang atong Bible nga gigamit English o Bisaya. Kaya ang purgatorio nga pulo mabasa kini sa Latin Vulgate nga Bible. So Spanish pa, Spanish version nga Bible. Kung nataan na, mabasa na to. Kay ang uban maguna kong igsoon, gusto nila mabasa litra por litra. Sa ato sa simbahan, dili man ka litra por litra. Kinahanglan man nato sa tungkol. Doon ay mabasa, pero atong pagsabot mo ito kanina nga giisgutan nato nga pulong nakalata sa kalayo. So nang atong napasabot, nga mo itong purgatorio. So muna siya. So mabasa nato, diya sa Spanish version ng Bible, Latina Vulgata, 1 Pedro 3:19, ang pulong nga purgatorio. So biblical, gidahin na ay mabasa sa Biblia. So ako sa bihatag mga igsoon sa akong kaubanan nga upaambit ko sa kabahin gyapon ni sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko. Kay daghan man gyud sa tuwa mga Katoliko na wala pa gyud na kabalo unsa ang mga pagtulunan diyan sa simbahan. So importante usab mga igsoon nga makapamati usab kita dinhi. Magabi sa tanan. Ang katong gingon niya ng purgatory, mientras wala pa mabalik si Kristo sa kalibutan, naa din ang purgatory. Kaya nga naman, uman mamatay ang tao, uman man siya. So, wala pa man na Ginoo mabalik sa kalibutan, so napay purgatory kay ang gamay lang sa dito mo sa lingon niya nasa naalang sa purgatory. Pero kung mabalik na si Kristo sa kalibutan, ang sikang coming niya, wala na ng purgatory kay langit na mag-imperno. Langit na mag-imperno mo na siya nga, wala na din ang purgatory. Sa pagkakaroon, wala pa siya ibalik, na din tayo purgatory na pagtulunaan. Kay Salmo 7:11, ang Diyos maghuhukom mamatarong. Dili siya musugot nga katong isa nangawat ang pan kay gutom, ya katong isa nangawat ng grip, nagpatay, parehas lang may perno. Kaya matod pa katong kauban, wala may makasunod sa gingharian sa langit, kadunay buling sa sana. Muna kadunay purgatorio katong mga nagmay nagsana. So nga kung isbutan may tungkol sa sakramento. Kaya katong simbahan doon na may 7 sakramento. Kunya kita ang Katoliko sa ngay wala kita magtuon ni ini unsa ni mga sakramento. Ang unang sakramento
mao man ang bunyag. Kita mga Katoliko, kung doon tayo mga nangaminyo ng mga anak nato, dili ta magulat na dako na ang baboy, kung dili panganak na dayon, ato rin pabunyagan. Ikinanglan nga mabunyagan ang bata kay gusto maray kay Dora mong klase dito ka kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Kung ang imong anak wala na bunyagi, sumato tala siya sa kaliwat sa bitin. Kay mahimo lang kang anak sa Dios kung ikaw mabunyaga na. Mahimo tang adopted na sons and daughters sa Ginoo kung kita mabunyaga na. Unya naa man na sa Biblia. Nga matod pa nga nasa Juan 3:5. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasunod sa gingarian sa Dios. Gawas kung mataw siya sa tubig ug espiritu. Tunaay bunyag. Unya kita usahay, dili man ta magpabunyag, unya wala man ta masayod. Asa ko to mulawig ang kinabuhi sa bata. Busa kinanglan ang bata mataw, bisag wala pa ta ikahanda, ay importante nga kadawat siya sa sakramento. Bunyagan yun. Kay dihang nabunyagan siya, nahimo siyang sakop sa siban nga gitukod ni Kristo. Na importante kay nga naibunyag mo na yung unang sakramento. Kung sa may ikadawang sakramento mo, kung mo ang kumpisal. Mo na kung nakabantay mo nga lingon ang Ginoo sa iyang mga apostolis nga, panglakaw ka mo sa tibong kalibutan. O imuha silang ako mga tinunan. O bunyagi sila sa ngalan sa Ama o sa Anak o sa Espiritu Santo. O tudluin sila. Kung sa man tudlo, kung nakabantay mo sa inyong mga elementary nga mga bata, pagabot nila grade 4, tudluan sila sa katikista, aron baka mauog pamumpisal. Kaya ninyo na ginuginanan, importante kayo ang sakramento sa pampisal. Nga naman, kaya dili man tagulampo sa itong kinabuhin kung doon natin kitaguan na sala. Naman sa Proverbio 3:7 nga, dili kagayon mo lampo sa inyong kinabuhi kung taguan ninyo yung sala. Isugid ko niyo pag-inusog kung kaluyan ka sa Diyos. Naabra sa Biblia, naaga ko na siya. Nasa Juan 20, 21, 23, kung sa may gingon sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon na gipadala ako sa amahan ako sa magpadala kaninyo. So klaro kay gana sa Biblia. Ya ingnan niya nga, gisulti niya kini unya gihuipan niya sila og ingnan. Dawata ang Espiritu Santo. Kung kinsang sala inyong pasayloon, kay pasaylo kini. Kung kinsang sala wala niyo pasaylo, wala usab kini pasaylo. So klaro kayo nga ang sakramento sa kumpisal importante kayo ni. Dili man mosunod ang Ginoo sa lawas sa mahugaw. Wala kay kumpisal. Hindi ka Domingo, mukalawat na ka. Tabla rin wala. Mukalawat ka niya. Mas didako itong sala. Wala kay kumpisal. Kunya mukalawat ka. Pero, kung binya lang imong sala, madala na siya hawak. Ang makuha na siya, panahon ng simba ka. Inalan mo simba ka, dili yung ka mali. Yung mapil di ka ito kay akong sala. So mapil di na siya nga mawala. Mana siya kung binya lang siya ang sala. Kung sa man kadako ang epekto sa sala sa tao, ang sala mura na siya payong nga kanang imbis mo nga nga ang Ginoo grasya, dili ka mabasa. Tumod sa sala ka naglibin siya mo kinabuhi. Yung sa maingon sa Ginoo, nasa Isaias 59, dili man bubuo akong kamot, na dili ko makaabot dito. Dili man bubuo akong dalungan, na dili ko makadungan. Ang pangingin yung mga sala, mo'y nakapalayo ninyo, dili ka na ako. Tato pa kung panalitan, nakayad akong sala, layo kayo Ginoo sa tuwa. Muna usahay, mag-ampok ka, mag-usaryo ka, magludod ka simbahan, dili ka maduhog sa Ginoo. Tungod sa sala nga nagpalayo sa iyaka dito, kanato dito sa iyaka. Kung sa manay sa sakramento mo, ang Kuli Eucharis. Mo na madawat ang nimo ang Kuli Eucharis sa panahon nga musimba ka. Musimba ka niya, padawat nimo ang lawas ug dugo ni Kristo. Kung madawat nimo ang lawas ug dugo unsa magiging sa Ginoo? Grabe kay nga pasalig sa Ginoo. Kung mukaon ka sa lawas ug minom sa dugo, ako magpabilin diha kaninyo. Ukaw mo dili kanako. Muna power kay nasaad sa Ginoo. So gikinahanglan kay nga mukalawat ka pirmi ug daba sa Biblia naa gyapon. Sa Lucas 22:19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila og mingon.
Mao kini ang akong lawas o gihatag alang kaninyo. Buhatag kini aron sa pag-andong kanako. So kining mga sakramento tanan naa gid sa Biblia. So yung anak ay importante ang pagpangalawat nato. Kung makuha na nato yung kalawat, kung panahon na kita, kung simba kita. Mao na nga kinahanglan ni simba nato limpyo ta. Nakapangalawat ha, wala ta malate aron makuha nato ang kalawat. Kunya, unsa may laing sakramento, mao nang pagkumpirma. Kung sadya nabunyagan ka, nadawat na yung Holy Spirit, pero ang kinatibuk-an ng pulis mo na ang pagkumpirma. Na kung gikumpirmahan na ka, dili na ka matarog, dili na ka mabalhin pa sa laing relihiyon. Nga naman, magmaligpon ka, kay magigayon na kung nakabantay ka na ang imong malinoy, maghawid ka sa imong mabangga. Buot pasabot nga, pugnan ka, kadili ka matarog. Mga kung kita katoliko, magsigit ang simba, dili ginunda ta mabalhin pa sa laing tinuan. Nga naman, kay naaman sa ato ang kaluwasan. Kasi Kristo lang mismo ang natupod sa atong simbahan. Yan na ba sa Biblia, kumpirma naaman. Mato siya nga, unya, gipandong ni Pedro, gihawan ang ilang mga kamot, ngadto sa mga magtuto, ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So naa ang kumpirma. Na importante kayo nga kita makumpirmahan, nakabantay mo kung dunay kaslon, di gid mo kasal kung walay kumpirma. Kinanglan naa gid ang sakramento. Tungod kay importante kayo isip usa ka Katoliko ang mga sakramento. Kaya ang sakramento manggod gitungod ni Kristo. Mo ni bunga sa iyang dakong gugma nato. Magitungod niya ang sakramento. Unsa may sunod nga sakramento, kining kasal. Kining kasal naalagay ko sa Biblia sa Mateo 19:6. Busa dili na sila duha o dili usa na lamang sila. So sa ato pa ang magtiayon ang bayag lalaki kung kakli na mahiusa na sila. Usa na gid sila, tibuok na sila nga usa. Muna nga kung maminyo ka, dili ka pwede mag-ismeringhay sa katalain. Ganun man, di saan man kasi mong kaminyon at tubangan yun sa Ginoo. Muna nga maningkamot nga dili ta makasala. Sa dahil saad ta nga kamatayon ra ang utlanan. Kamatayon rin makabungkag sa atong kinabuhi. Sa ato pa, ang atong palagtik asawa. Sa ato pa, kung naanak ka sa kasal, kung imo pa lang ang gitiman-an na imong saad at tubangan sa Ginoo, dili ginunta ka mag-ismeringay, dili ginunta ka mangabit. Dito sa babae, dili sa ka mo tanaw sa laing. Kay ni saad man kana atubangan sa Ginoo nga inigugmaay gimo. Umo na gipon pero magagahalag, di ba naman may kauban yun siya nga sa una. Kung makita kong dalaga dito sa kuwan, isahin mo, kung panihapon, kaya pakaon niya sa aliyang kontan, pakaon niya sa dalaga. Pero karon samtang nasayod na siya nga, yung anak niya, may lang siya nga, kung makita siya, babae nga, guwapa kayo, sexy kayo, pero ino lang siya nga, uy, Ginoo, salamat kayo sa inyong binuhat, vitamin sa mata. Ano na lang, vitamin sa mata, so wala na siya makasala. Kunya, kung sa may sunod nga sakramento, mao ang Holy Orders. Kanang Holy Orders, sa pito ka sakramento, dili na ito makuha ang tanan. Kaya nga naman, kayo sahay, ang uban mapari man. Na kung mapari ka, dili ka magminyo. Kanya kung maminyo ka, di ba na natuhan, kung dili ka pwede mo kalawat, kung dili mo kasal sa pari. Kung kasal lang mo sa kanang bitaw sibil, wala kay katulad na mga lawat. Dili ka pwede mga lawat, anak. Yang katapusan ng sakramento ang Santa Lana. Kita na ba sa Katoliko, kung kanus ka masakiton na, kung kanus ka dili na makatinungkok sa tamukang parit, kung dili mo muna sa iyo kay nato. Buwapot na galing sa isinta itong gidabisag. Liksi pa kay tako, hindi pa tawag sumba, ang ayan na kita magpasantalana. Kayo saya, Katoliko manghod, kung dunay masakiton kayo sa tamukang parit, muna, masakiton po, mahadlog ka mo, mukha sa talana, kaya naman, pakamatay na ni, dito naman para kamatay. Muna nga, atong hunahunaon, na kaning santalana, nini ngayon na maayo ang imong masakiton. Yan na po ni sa Biblia, naagya po ni sa Biblia, na sa Batas nga, kung yun ay nagmasakiton ka ninyo, huwaan ninyo ang kadagkuan sa inyong simbahan. Aron mo muhatag sa iyang blana. Muampo o muhatag o blana. Pahay o blana. Kato pa, ang Santa Lana naagyapon sa sakramento sa simbahan nato. So muni ang pito ka sakramento kinahanglan na masaylan nato. Aron dili ta mabalhin sa uban nga gamay lang pakli-pakli sa laing Biblia. Pakli-paklian ta sa kontra. Pagunyag din sa ila, hindi ta may mga Katoliko. So timanan nato nga kita
Katoliko mo, tinungod na simbahan na itong kundi Kristo. Okay. So katong isa-isa sa mga kauban, mao katong mga pagtulunaan sa simbahan kay kasagara mo gyud sa ato mga Katoliko. Wala kita na sayod unsa na pagtulunan. So daghan pa kayo nga wala pa na sayod mo nga kato isa-isay nga kabahin gid ang pito ka sakramento diya sa tinuod nga simbahan. Nya mo punay timaan, wala ang timaan diya sa simbahan nga si Kristo ang nagtugon. Unya diya sa gamay lang pud nga mapamgid kining sa Sirach 38 nga mabasa diha nga kung nay magpangutan sa mga katong ibuhat karon dili kita magpalabi og kaguon. Hilak og dangoy-ngoy aron paggawas sa debate. Muna nga ingon dito nga kung magpangutan kita sulod lamang sa usa o duha ka adlaw. Dili ta magpalabi kay kung magpalabi kita madaot man ang atong lawas. Yang atong lawas templo man sa Espiritu Santo. 1 Corinto 6:19 atos 20. Wala nga atong ampingan ang atong lawas kay ang Dios mo puyo man sa atong lingon. Sumora na akong mapamit kamay. Sa tagtod, basin ganahan siya mo share. Ikaw sir, napagay ma-share about sa iyong mama, sa pagpunta sa nawala, kadasig sa mga nabilin. Sige na. Sige, palayon ta. So manglingkod lang kita ug atong awiton ang awit nga pamalandong. May dapit na isa, likod mo si Jesus. Ug ang tawag niya kay napatuyang ka lang sa mga kahilayan. Naisip mo ba ang bibig? Naisip mo ba kung ang kaluluwa-wala? Minsan ang kalibutan mahimo, kay tingali bayan, halayo na ikaw. Iksun pamalandong karon, ikabay luwa ang kaluwasan dayon. Sa kalipay nga lumalaban, ang sala na puswa sa butang mawala. Iksun pamalandong karon, naisip mo ba kung ang kalamuhawala? Bisan ang kalibutan mahimo, kay tinaling bayan, halayo na ikaw. Iksun pamalandong karon. Mag-ampo kita alang sa atong katilingban. Sa matag pag-ampo, moingon kita, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo, yung among pangamuyo. Mag-ampo kita. Alang sa atong igsuong namatay, ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga miingon, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tawo nga nagatuo kanako, bisan mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanang buhi, ug nagatuo kanako, dili kayo mag-antos sa kamatayong dayon. Oo, Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinangga nga Lazaro. Upaya kami sa among kaguon. Kini among ipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo ka ang among pangabuyo. Ibanhaw mo ang mga minatay. Ihatag sa among igsoon nga si Sister Angelina ang kinabuhing tunhay.
Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo ka ang among pangamuyo. Isaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dag-ang kining among igsuon nga si Sister Angelina sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo ka ang among pangamuyo. Sa pagbunyag niya, ang among igsuon gihugasan o gilihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imo mga santos, himuha siya nga maiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo ka ang among pangamuyo. Sa imong lawas o dugo, siya gilingkod. Hatagi siya luna sa imong gihariang langitnon. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo ka ang among pangamuyo. Ug alang usab kanatong tanan nga nagkayusa dinhi karon. Aron nga magtinabangay ug magpinasayloay kita sa atong mga sala. Ug aron makaandam kita sa pagkawat sa atong kagalingong kamatayon. Pinaagi sa pagkayusa kang Kristo sa hunahuna pulong ug sa buhat. Nangamuyo kami kanimo Ginoo. Ginoo ka ang among pangamuyo. Amahan kini ang pag-ampo sa imong katawhan. Pinaot nga lungkot ko kini ug tubagon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Piniusa kang Kristo palihog nanindog kitang tanan ug magdungan pagsampit samahan. Subay sa mga pulong nagitudlo kanato sa atong panunubos. Atong awiton ang amahan namo. Amahan namo, manasa mga langit. Pagaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Binisayuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O piling mo kami, itugyan sa panulan. Inunuwa, luwasa kami sa dautan. Kung karon mga igsoon atong isunod ang atong pangamuyo, pangayo panapang, isip pangalyupo ngadto sa atong inahan sa Dios nga si Mama Mary. Atong yampo ang tulo ka maghimaya ka Maria o tulo ka Gloria Patri. Itang tanan maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Mulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Ug mulahan manusab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Mulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug mulahan manusab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Mulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug mulahan manusab ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
maya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa salugan karon sa gyapon sa mga katuigan na tanan. Amen. Mahigugmaong Amahan, ang imong mensahe kanamo karon nakapadugang sa among pagtuo ug paglaom. Itubot nga magmalikon kami panahon sa kamatayon. Kay nasayod kami nga luyo ni ana ang matuod nga kinabuhi. Hiniusan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay na dayon ihatag kang Sister Angelina o Ginoo. O Ug ang imong kahayag ulat ang unta kaniya hangtod sa kahangturan. Tultulan kaunta sa mga anghel sa Ginoo ngadto sa paraiso. Sugaton kaunta sa mga martir o mga santos sa langit. Ug dan-on ka ngadto sa syudad nga balaan ug tunhay nga Jerusalem. Amen. Alang sa rito sa pagtapos, manalangin kita, ang Diyos sa gugma o kaangayan, ang Amahan o Anak o Espiritu Santo, manalangin ka natong tanan diha sa ato mga pag-ampo, o makatultol ka nato sa dalan sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Natapos na ang atong pagsaulog sa pulong sa Diyos. Inaot-unta na magpadayon kita sa paghimaya kaniya, diha sa pagbuhat o matarong, uban sa gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. O karon atong awiton ang katapusan nga awit, Sino Ako? Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko dinais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko na ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyan halaga ang buhay ko. Ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sino man pag-ibig, sino nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyan halaga ang buhay ko. Handog ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Hindi kita
sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanya sinapupunan. Paano niya makakalindan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang kalangan, hindi kita malilimutan kailan may di papabayaan. Hindi kita malilimutan kailan may di papabayaan. Salamat Ginoo sa mga tagpagampo nga mong ihatag ngadto sa among sulod nga si Sister Angelina. Hinawot ko ta Ginoo nga siya makaangkon og kahayag o siya tutulan sa mga anghel nga nasa langit. Pahulay nga dayon ihatag kang Sister Angelina o Ginoo. Ang ang kahayag ko na ipalog na kagutagan niya hangtod sa kahangturan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maayong gabi kanatong tanan. Salamat sa inyong pagpakita. Nakakulas, doy-doy niya, wala. Iwa, tabangin ko ng tato bata niya. Sabi niya ako, tumbler dahil, kaya ulit kami karong mali. Uy, ati ba na sa tuwan yun? Wait, ang kami niyo, bagpuon nila. Oo, ano yun? Video sa tanay big tonton do kita pa.